Samantala, hindi naman naiwasang mag-alala ng ilan nating mga kababayan na nakabase sa Amerika sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas matapos manalasa ang bagyong Mario at Habagat. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Hindi na itago ng ilang mga Pinoy sa Boston sa Estados Unidos ang kanilang pag-aalala sa mga kamag-anak kasunod ng napabalitang matinding hagupit ng bagyong Mario nitong nagdaang Huwebes ng gabi hanggang Biyernes. Ayon kay Ginang Mila Conclara, labis ang kanyang pagkabahala partikular sa kanyang anak na taga-Taguig dahil hanggang ngayon hindi pa rin sila nagkakausap. Pangamba kasi ni Nanay Mila, madaling tamaan ng baha ang kanilang lugar lalo na't grabe ang binuhos na mga pagulan ng bagyong Mario kamakailan. Hindi pa kami nagtawagan ng anak ko, nasa Taguig kami. Kasi baka walang signal or something. Kaya worried ako na kung ano man, kasi binabaha kami doon. Sa kabilang dakoy, bagamat naruroon pa rin ang pag-aalala, patag na naman ang kalooban ni Aling Inocencia de Castro matapos na malamang ligtas naman ang kanyang pamilya sa Laguna. Nasaksihan niya sa mga balita ang mga lugar na binaha at agad na kinamusta ang lagay ng mga kamag-anak sa Pilipinas. The next morning, nag-call ako sa amin sa Laguna, but it all safe sila doon. Thank you. Kita ko yung mga sa EDSA, sa UST, all over ang water. Abot hanggang Amerika ang dilubyong idinulot ni Mario na kung saan naging laman din ng mga balita dito ang dagok ng kalamidad na tumama nung isang linggo sa mga Pilipino. Malaondoy ika nga ang pagkukumpara kay Mario na nakita naman talaga ang lupit nito dahil sa mga tumambad na winasak na pag-aari ng dinaanan nitong mga kawawang biktima. Nagulat mula dito sa Boston sa Estados Unidos para sa Telebisyon ng Bayan. Alvin Baltazar.